Ngayon, ating pag-aralan ang mga pangunahing bagay ng abacus. Una, alamin natin ang mga pangunahing kataga na may kaugnayan sa abacus. Next, ang tawag sa puntong ito ay stereotactic point. Ito ang nagmamarka ng posisyon ng one digit. Nagsisilbi rin ito bilang kuwit. Sa loob ng magkahiwalay na upper at lower deck ng abacus, ang bawat isa sa mga beads na sinasaklob na pulang squares sa upper deck ay ang tinatawag na 5 bead. Ang isa nito ay katumbas na bilang na 5 o may value of 5. Ang bawat isa sa mga beads na sinasaklob na green na square sa lower deck ay ang tinatawag na 1 bead. Ang isa nito ay katumbas na bilang na isa o may value of 1. Susunod, alamin natin ang pagtukoy ng posisyon ng digit. Una, tukuyin natin ng stereotactic point. Ang isa nito ay katumbas na bilang na isa o value of 1. At pagkakasunod-sunod, pakaliwa mula sa posisyon ng 1 digit ay ang 10 digit, ang 100 digit, ang 1000 digit. Sa kabilang dulo, ang pagkakasunod-sunod pakanan mula sa posisyon ng 1 digit ay ang 1 over 10 digit, ang 1 over 100 digit, ang 1 over 1000 digit. Sunod nito, pag-uusapan natin ukol sa paghahanda bago magkalkula. Ang paggalaw sa mga beads ay walang kaugnayan sa anumang bagay ng kamay. Ating hawakan ng abacus sa ating kaliwang kamay at galawin ang mga beads gamit ang ating kanang kamay. Hawakan ng pencil sa kanan kung kayo'y right-handed, sa kaliwa kung kayo'y left-handed. Bilang paghanda, bago ilagay ang bilang, ilagay sa 0 ang abacus. Upang ilagay sa 0 ang abacus, una, hawakan ng kaliwang kamay ang abacus at itayo ang abacus. Tulad na nasa figure, ibagsak sa baba ang lahat ng mga beads at ilagay ang abacus sa harap ninyo. At sa pamamagitan ng kuko ng inyong hintuturo, itaas lahat ng 5 bead sa upper deck. I-slide ang kuko mula sa kaliwa papuntang kanan. Ito ang nagtatapos sa paghahanda ng abacus. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.